Noong kolehiyo, isa sa mga pinaka-hindi ko makakalimutang lugar na napuntahan namin para sa aming thesis ay ang Manila Boys Town sa Marikina. Bahagi ito ng isang malaking compound na may iba't ibang pasilidad. Isa na rito ang Home for the Aged kung saan kami nakatalaga. Tahimik ang lugar, pero kakaiba ang katahimikang iyon. May kung anong bigat sa hangin na para bang may mga matang nakamasid sa bawat galaw mo. Sa kabila nito, nakaramdam ako ng kapayapaan. Parang may mga kaluluwang nagpapahinga, ngunit hindi pa tuluyang lumisan. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Pagkatapos na nilang linggo ng pagbisita roon para sa thesis, nagsimulang magbago ang atmosphere sa mismo apartment naming magkapatid. Minsang gabi, bigla na lang akong kinumpronta ng kapatid ko. Magpapahiram ka ba ng susi ng apartment? Hindi. Bakit? May kumakapok sa pinto gabi-gabi. Nag-alala ako pero pinilit kong maging logical. Baka may nang-aasar lang. Pero imposible. Dahil bago makarating sa pintuan ng unit namin, kailangan mo munang dumaan sa isang matibay na metal door. At tanging kami lang, pati landlady, ang may susi nun. Ilang araw kaming nagtalo tungkol doon. Hanggang isang gabi, ako mismo ang nakaranas. Pagod ako galing duty. Mga bandang madaling araw, nadising ako sa fatok. Tuktok, tuktok, tuktok. Puno ng inis, agad akong bumangon. Binuksan ko ang piyato at pasigaw kong sinabi, "Wala ka bang susi?" Pero walang tao, walang kahit sino sa labas. Walang tunog ng alis, walang yabag, wala. Nagsimula na akong kabahan. Kinabukasan, ikinuwento ko sa kapatid ko ang nangyari. Habang nag-uusap kami, kumatok ulit. Parang sinasadyang iparinig sa amin na totoo siya, na naroon siya. Sabay kaming sumilip sa bintana. Walang tao. Binuksan namin agad ang pinto. Wala pa rin. Ang tunog ng katok ay galing mismo sa pintuan namin. Walang duda. Hindi ito guni-guni. Hindi rin kapitbahay. Bigla kong naisip, may sumunod ba sa akin mula sa Boys Town? Iyon ang panahong mabigat ang pinagdadaanan ko. Madalas akong malungkot. Minsan kasi, kapag mababa ang enerhiya mo, naaakit mo ang mga ligaw na kaluluwa. Kaya kinausap ko ang presensyang iyon. Babalik ako sa Manila Boys Town. Kung gusto mong bumalik, sumama ka na. At matapos noon, hindi na kailanman kumatok ang pinto namin. Hindi ito nakakatakot, sa totoo lang. May pakiramdam na parang isang batang kaluluwa lamang ang sumama. Hindi masama, hindi mapanakit. Parang nagpaalam lang. Parang naghahanap lang ng direksyon o ng kasama. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.